Ayoko. Hindi pwede. Bitawan mo ako. Ayoko. Yezi Van. Tandaan mo, habang nandito si Kiao Kiao, kahit anong gawin mo untak, hindi ako maapektuhan, bibigyan pa kita ng 2 pagkakataon. Huwag ka nang lumampas sa limitasyon, nakakainis ka na. Okay, Lingxia Oran, 2 araw na lang ang natitira sa'yo. Papa, Tita Yi, Parang Galicia. Tita Yi, pinapabigay asayo ito and I, Papa. Siya ang nagpakuha sa'yo nito. Tita Ye, sabi ni Papa effective daw ito, huwag mong kalimutan ipahid. Suntok sa bibig, tamis ng ngiti. Hindi. Hindi man lang ito tamis, murang pagsisisi lang. Gusto mo bang patayin ang lahat ng pagtatangi at pagdurusa? Para lang mapanatag ang konsensya mo. Buti na lang. 2 araw na lang, Lingxia Oran. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Bilisan mong buksan, Lingxia Oran. Lingxia Oran, lumabas ka at hapin mo ako. Nasaan si Lingxia Oran? Ikaw ba ang boss wang ng Shengshi Group? Ikaw ang asawa ni Lingxia Oran, di ba? Palabasin mo siya agad. Mali ang mga presyo at plano sa kontrata na ito. Hindi sumasagot sa tawag. Ano ba ang balak niya? Gusto niya ba akong sirain? Tungkol sa presyo at plano, wala siya ngayon. Pwede mo bang ipakita sa akin? Ikaf? Babay ka lang, alam Montag pa yan? Boss Wang, graduate ako ng finance sa Peking University. Kaya kong bigyan ka ng tamang presyo sa loob ng 10 minuto. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo muna. Sige. Upo ka. Sa mga nakaraang taon sa pamilya Lin, nagpakumbaba ako. Di na tinulungan si Lingxia Oran. Marami na akong proyektong nahawakan, lumago ang aking karanasan. Para na rin sa pagpasok ko sa trabaho sa Makalawa. Boss Wang, tingnan mo. Ang bilis. Ang ganda ng presyong ito. Swerte ni Lingxia Oran sa isang katulad mo. Napakagaling na asawa, talagang swerte niya. Ang utang na loob ng pamilya Lin may katapusan din. Mabuti, papagawa ka o kay Lingxia Oran. Naipasa sa iyo ang proyektong ito. Pa ako'y mapanatag. Kanina, bakit ka galing SA? Silid-aralan ni Xiaoran? Wala kang pakialam. Yesiwan, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo kahit anong gawin mo. Ako pa rin ang gusto ni Xiaoran. Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo, walang magawa sa buhay? Hindi mahilig sa pagpulot ng basura, mahilig lang manghula ng iba. Pwede bang humanap ka ng ibang pagkakabalahan? Wala ka bang hiya? Naalaan ka ako? Pagod na ako. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Bye-bye. Aray. Boss Lin, huwag mong kalimutan. Ang proyektong ito ay dapat ipasa mismo sa asawa mo. Saka lang ako makakapanatag. Sabi mo mayroon kang napakagandang asawa. Ano ang ginagawa ni Kiao Kiao sa bahay? Malaki ang naitulong mo sa akin. Kulang ang kumpanya ng isang direktor. Sage, gawin natin ayon sa sinabi ni Boss Wang. Magandang pakikipagtulungan, Sage. May problema, Boss Lin. May nangyari kay Miss Su. Ano? Kiao Kiao, sino ang gumawa nito sa iyo? Si Miss Yi. Yezi Van.
Nandito ka na, sabi ng doktor wala namang malaki, pwede na tayong umuwi mamaya. Yesiwan, ang sinabi ko sa iyo. Pinapasok mo sa isang tinga, labas sa kabila. Kahapon pinutol mo ang buhok ni Kiao Kiao. Ngayon naman pinapasok mo siya sa ospital. Ano ba ang gusto mo? Xiaoran, ako lang naman ay. Nagtanong lang kay Messi kung bakit pumasok sa studio mo. Bigla na lang niya akong itinulak. Pero huwag mo siyang sisihin. Personal na bagay niya ito. Tama lang na hindi niya sinabi sa akin. Ito ang bahay natin, si Yesiwan. Anong personal na bagay ang meron siya? Ling Xiaoran, lahat ng sinasabi niya ay pinaniniwalaan mo. Ano para? Yesiwan, kung wala lang si Kiao Kiao sa bahay. Ang proyekto ko at ni Boss Wang ay matagal nang nasira. Ano sinasabi mo? Sinasabi mo ba siya ang tulong sa'yo? Naayusin ang proyekto ni Boss Wang. Xiaoran, ito ay isang simpleng bagay lang. Wala naman akong ginawang malaki. Maganda rin talaga ang inyong proyekto. Sukiao, wala ka bang hiya? Ako ang gumawa noon. Pumasok ako sa study para lang. Xiaoran, masakit ang ulo ko. Pwede bang palisin muna si Messi? Dalhin niyo siya. Ikulong siya. Hindi pwede, Ling Xiaoran. May claustrophobia ako, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Bitawan mo ako. Yesiwan, galing abroad si Kia Kia. At ikaw ay isang katulong lang. Kung magsisinungaling ka man, mag-isip ka muna. Alamin mo ang iyong posisyon at estado. Ito na ang huli kong paalala sa iyo. Dalhin Montag. Ang bata. Ito ang pamanang alahas ng pamilya Lin, ang swerte ng mga Lin. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking apo. Kung sakaling nais mong suotin ang jedi na ito ng permanente, at maging tunay na apo ko, mas mainam. Tio Wang, salamat sa kabutihan mo, ngunit hindi kailanman mangyayari iyon. Lumabas ka, may victory party mamayang gabi. Pinatavat ka na ni Kia Kia. Siya ang nagpatawad sa akin. O alam mong mali ka kaya pinakawalan mo ako. Tumigil ka na, anong kalokohan ang sinasabi mo? Okay lang. Patunayan ni Boss Wang kung sino ang baliw. Nga pala, yung sinabi ko dati tungkol sa paghahanap ng boyfriend at trabaho. Kamusta na? Maayos naman. Isang araw pa. Matatapos na ang lahat. Ikaw, 1 o 2 araw lang. Bahala ka sa buhay mo, pero kung gagalawin Montag ulit ni Kia Kia, papatalsikin talaga kita sa bahay na ito. Ling Xiaoran, kung sakaling malaman mo ang katotohanan, magsisisi ka ba? Sa wakas, aalis na ako. Maligayang kaawan kay Inang Yi. Ngayong bumalik na si Sukiao. Hindi na talaga ako kailangan ng pamilyang ito. Victory Party and Boss Jilin. Magsisimula na. Kung hindi ka pupunta ngayon. Sinabi ko bang pupunta ako sa walang kwentang party niya? Oo nga, yung proyekto NG Shengshi, yung ex-wife niya. Kinuha ang credit kay Binibining Yi. Kung pupunta rin si Binibining Yi ngayon. Sinabi ko bang hindi ako pupunta? Ihanda ang sasakyan. Sandali. Magdala ng 2 haute couture na damit. Siege. Messi, son ka pupunta? Wang Ma, aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa bahay na ito. Alis na. MS. Yi, huwag kang alis. Hindi mabubuhay ang pamilyang ito nang wala ka. Mula nang dumating ka, nawala ang mga karamdaman ni Sir at ni Kingping. At kung hindi dahil sa iyo, paano magkakaayos ang lahat dito? Nakakahiya, mas nakikita pa ng katulong kaysa sa mga direktang involved. Jiang Cheng Vineri. Dalhin ang gamot sa asma ni King King. Salamat, Wang mapakikuha na lang ang natitirang gamit. Papuntahin ko na lang mamaya ang kukuha.
Hindi pwede, kailangan sabihin kay Sir. Sino ba talaga itong si MS Su? Ang galing. Ex-wife da ni Boss Lin. Kung pinupuri siya ni Boss Wang, talagang hindi siya ordinaryo. Ang plano ko lang, simpleng welcome party. Pero pinilit ni Xiaoran na ipagmalaki na ako ang nakakuha ng project kay Boss Wang. Wala akong magawa. Project mo. Paano? Ikaw, isang bagito. Nakakagawa ng plano at presyo. Akala mo ba ikaw lang marunong gumamit ng AI? Akala mo ba si Boss Wang ng Shengshi Group? Madadaling lokohin? Alam mo ba kung gaano karaming order? Ang Shengshi Group sa Lin Corporation kada taon. Handa ka na bang mawalan ng malaking client? Huwag mo akong takutin. Si Boss Wang. Nakuha na ang buong proposal, siguradong. Sobrang saya niyan gayon. Well, sana. Ma-enjoy mo ang swerte mo. Boss Wang, ito ba ang sinasabi mo? Perpektong proposal na hindi na kailangang i-review? Boss Wang, kahit ang intern sa kumpanya, mas magaling pa dito. Ito lang ang dala mo? Akala mo ba matatanda na kami at madaling lokohin? Mukhang kailangan ng palitan ang presidente ng Shengshi Group. Ipaalam sa risk control at legal, i-freeze ang lahat. In cooperation agreements, SA Lin Corporation. Siege. Boss Wang, nalaman na. Nasa Jiangsheng Winery si Boss Lin. Next, celebrate. Talaga? May mukha pang mag-celebrate. Mukhang ang Lin Corporation. Ayaf na niya. Maghanda ka agad ng sasakyan. Opo. Boss Chi, may isa pang balita na dumating. Galit na umalis si Boss Wang para hanapin si Xiaoran. Bilisan mo ang takbo. Tumawag ka ng maraming reporter. Sabay-sabay nating guluhin siya. Opo. Nasaan si King King? Dadalhan ko siya ng gamot. Kailangan uminom ng gamot si Kingping. Bakit hindi ko alam bilang tunay niyang ina? Tingnan ninyo itong katulong. Walang hiya. Para lang mapansin siya ni Xiaoran. Naglakas loob pa siyang sumpain ang anak ko. May sakit? Naku. Yung drama sa TV tungkol sa katulong na gustong umangat. Tutu pala. Grabe, walang hiya talaga. Celebration party ni MS. Sunoyon. Sinadya talaga ng katulong na ito ang gulo. Maniniwala ka man o hindi, kunin mo muna ang gamot. Baka sakali. Nagpapanggap pa. Isang katulong lang. May karapatan bang pag-usapan ang kalusugan ng amo sa ganitong okasyon? Sukiyaw, pagsisisihan mo ito. Ako ang magsisisi. Yesiwan, ngayong bumalik na ako, sasabihin ko sa iyo. Wala kang karapatang maging taga-sipsip. Sukiya, ano ang ginagawa mo, ta? Xiaoran, hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Kay MSY, mula nung bumalik ako. Lagi niya akong tinatarget, petty celebration party ko. Pumunta pa siya para kunin ang credit. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Pagbibigay ng gamot, nagpapapansin pa. Masyado ba akong naging mabait sa iyo noon? Lin Xiaoran, isang panig lang ba ang pinakinggan mo? Nandito ngayon ang mga bigating investors at ang presidente ng Shengshi Group. Kailangan mo bang magwala? Ulitin ko, siya ang nagpapanggap. Siya ang nagbuhos ng mainit na tubig. Siya ang nahulog sa hagdan. At ang project na ito, ako ang tunay na kumuha. Hindi ako nagkakamali, siya pala ang nagmana ng Shengshi Project. Mahirap sabihin, pero ang pag-angat ni Boss Lin sa mga nakaraang taon, hindi dahil sa babae, pamanayesiwan. Akala mo tangga ako? Dinudumihan mo, zikia-kia. Pero ikaw ang kumukuha ng credit, para bang siya ang masamang ta. Ikaw ang bayani ng pamilya Lin. Xiaoran, kung hindi aminin si MSY. Sige na, wala naman akong problema. Lumuhod ka. Humihingi kami ng paumanhin at pagsisisi. Kung hindi, talagang palalayasin kita sa bahay na ito. Wala ka ng pagkakataon. Lin Xiaoran, ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad, kung hindi pagkatapos ng gabi na ito. Kung ang pamilya Lin ay makaranas ng malaking sakuna, hindi ako tutulong sa inyo kahit kusing. Isipin mo ng mabuti. Grabe na ito, parang nag-alaga tayo ng ahas. Sa ating tabi. Tingnan mo, kukunin ko ang totoong mukha mo. Xiaoran, kakabalik ka ulang. Sinumpa niya ang pamilya Lin. At ginawan pa ako ng masama, hindi ko alam kung ano pa ang gagawin niya. Baka lalo pa siyang magmalupit. Tumawa pa siya sa akin.
Lin Xiaoran, ito ang pinili mo. Ano ang ibig mong sabihin? Yesivan, ano ang ginagawa Montag? Aray, Sobra na, matagal kitang tiniis ngayon. Hindi na ako magtitiis. Xiaoran, Yesivan, ano ang ginagawa Montag? Humihingi kayo ng paumanhin sa akin. Nababaliw ka na ba? Kung ayaw ninyong humingi ng tawad sa akin. Tapos na ang lahat at ngayon ay aalis na ako. Sa pamilya Lin. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Alice. hoy, sir, sinabi niya na nakapag-empek na siya. At alis na siya. Nag-empek at aalis. Monsieur, mahirap ba ang humingi ng tawad? Maliban kay Xiaoran. Sa buong Jiangcheng, walang ibang magbibigay sa iyo. NG tirahan. Ano, para lang zaktan ako. Isusuko mo ang pamilya mo. Isipin mo ng mabuti. Sinabi ko bang magsalita ka? Tumahimik ka. Zinaktan Montag na naman ako. Bakit ka sumisingit? Dapat ka talagang saktan. Alice. Saan siya pupunta? Nandito lang siya, nakatayo. Oy. Sir. Ay naku. Ikaf, kayo. Kami ay dito para kunin ang mga gamit ni Monsieur. Ah. Xiaoran. Yesivan, tama na yan. Hindi ka talaga natatakot na palayasin kita sa Lin family? Boss Lin, ulitin ko. Ngayon, umalis na ako sa Lin family. Hindi ko kailangang sumunod sa mga patakaran ng inyong pamilya. Hindi ko na rin kailangang magpanggap sa mga tao ng Lin family. Ang utang na ito, dapat ninyo nang bayaran. Ikaf. Siege. Siegen ga. Yesivan, matapang ka ng gayon ha? Wala ka nang pakialam? Siege, umalis ka. Tingnan natin kung sino pa ang kukuha sa iyo pag wala ako. Lin Xiaoran. Sino pa ang magkakagusto sa isang malas tulad mo? Ako. Ako ang kukuha sa kanya. Sino ito ang lakas ng loob? Ang taong nasa likod ng Chimu Capital. Ang Chimu Capital, sa loob lamang ng 2 taon, ay pumasok na sa top 100 ng Beijing at ang taong nasa likod nito. Noong nakaraang taon ay kinuha ang award para sa Young and Outstanding Entrepreneur. Mula kay Boss Lin, kahit ang awarding ceremony ay hindi niya pinuntahan, sabi nila. Noon, si Boss Lin ay namula sa galit. Ito na, magkakaroon na ng magandang palabas. Siya pala ito. Kamusta? Kamusta? Masaya ba ang modeling competition? Ganoon din. First prize. Pero ang pangalawa ay parang isang junior. Medyo gwapo rin. Talaga? Anong department? Gaano kataas? Gwapo ba talaga? May contact number BA? Paano ko malalaman? Ilarawan mo sa akin. Tutulungan kitang maghanap. Naalala ko, Chai ang apelyido. Chai ano nga ba? Ahem. Senior. Ako si Chai, i-student sa computer science, single ngayon. Gusto mo ng contact number? Ang Lin Group babagsak na ba? Siguro si Miss Su ang mas may karapatang magsalita. Alam niya ba na kinuha ko ang kontribusyon ni Yesiwan?
Boss G, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mong tag. Boss Chi, sa mundo ng pamumuhunan, may kapangyarihan ka talagang pumatay at bumuhay. Pero ang nangyari ngayon, personal kong bagay ito. Para kang karapatang makialam, DIBA. Pinagtritripan mo ako, ang empleyado ng Chimu Capital. Paano hindi ito concern ko? Empleyado Montag? Congratulations, ang offer para sa Chief Executive Officer ng Chimu Capital ay naipadala na. Shemo Chae, yung nakita ko pala noon. Siya talaga, hindi ko inakala, yung maliit na junior noon. Ngayon ay kaya na mag-isa, nakapagtatag pa ng ganito kalaking kumpanya. Yung biro niya noon, akala ko siya ay isang mayaman at walang silbi. Boss Chai, kamusta po? Masaya akong sumali sa Chemu Group. Hindi mo na ako kilala. Wala ka bang kahit konting alaala sa akin? Basta masaya si Miss Ye. Yesiwan, nakahanap ka ng trabaho? Mukhang hindi naniniwala si Boss Lin ah. Miss Ye, bakit ganun ka pa rin, mahilig magsinungaling? Si Tia Oran ang nag-utos sa iyo na maghanap ng trabaho. Pero kahit maghugas ka ng plato o magserbi ng pagkain, hindi naman nakakahiya, pero nagpalsipika ka pa ng resume para pumasok sa Chimu Capital. Hindi ka ba natatakot na wala kang alam at mabuko ka? Yesiwan, bumalik ka na. Mas mababa ka sa kanya, nainggit ka, pero ganito ang ginawa mo. Nakakahiya sa Lin family. Pwede bang gamitin mo ang utak mo? Mag-apologize ka agad kay Boss Chi. Nakakahiya sa Lin family. Tapos na ang 5 taon, nasira na rin ang kontrata. Ling Xiaoran. Ngayon, ako ay tao ni Boss Chai. Anong kinalaman ng mukha ng Lin family sa akin? Taong akin. Boss G, huwag kang magpadala sa babaeng ito. Siya ay wala lang. Isang tagasunod ni Tia Oran sa loob ng 5 taon. Walang alam kung gusto mong makipagtulungan. Pwede kang lumapit sa akin. Ikaf. Miss, responsibilidad kong protektahan ang aming presidente. Kung hindi, mawawalan ako ng trabaho. Kaya pakiusap, maging maayos ka. Tia Oran, ang sakit-sakit ko. Boss Chi. Ang Lin family ngayon ay pinag-agawan sa investment circle. Ngayon, kinulumuntag si Kia. Kaming bayani ni Lin. Mahihirapan ka na makipagkolaborate sa akin sa hinahara. Si Boss Lin ngayon ay nakikipag-usap. Ito ang Boss Wang ng Shengshi Group. Mga proyekto ng real estate na may halaga na 0 bilyon sa kamay. Ano? Boss Chi, nagsisizi ka na? Sayang, huli na ang lahat. Boss Lin, nag-celebrate ka nang wala pa sa huli. Hindi maganda yan. Balita ko, ang project proposal mo kay Boss Wang ay may problema. Boss Lin, tawag ni Boss Wang. Tia Oran, sigurado maganda ang progress ng project at maayos ang lahat. Ngayon, tatawag si Boss Wang para batiin ka. Anong early celebration? Mukhang si Boss Chi ang nagmamalaki ng wala sa lugar. Panurin Montag. Ituturo ko sa iyo kung paano magnegosyo. Hello, Boss Wang? Ang proposal na ipinasa ko, nasisiyahan ba? Nasaya sa mga direktor. Sobrang satisfied ako, Boss Lin. Binigyan mo ako ng napakalaking sorpresa. Parang may kakaiba. Yung proposal na pinagawa ko sa'yo para kay Boss Wang. Walang problema. DIBA? Ako. Tia Oran. Pwede na ang simpleng welcome party. Bakit kailangan pa ng victory celebration? Sabi ni Boss Wang, ikaw ang magiging overall in charge ng project na ito. Siyempre, ikaw ang may pinakamalaking contribution. Ano? Ako ang magiging overall in charge? Ano ang problema? Pa sa'yo, madali lang yan, di ba? Ako. Nga pala, bukas, magpasa ka ng implementation plan sa akin. O kaya mo bang gawin tulad ng huli? Nung nag-vote ka kay Boss Wang, na 6 na minuto lang? Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Pwede bang bukas na lang? Oo, sige. Ang babaeng si Yesiwan, kaya niyang gawin. Anong kinakatakot ko? Sino ba ang hindi marunong gumamit ng AI? Tia Oran, hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Ako ay Epsilon. Taong personal na pinili ni Boss Wang. At nakita niya mismo ang kakayahan ko. Paano magkakaproblema?
Kanina lang ay, gusto lang sigurong personal na bumati ni Boss Wang. Bigla lang nawalan ng signal ang phone. Yisiwan, narinig mo? Walang. Problema tulad ng sinabi ni Boss Chai. Kung magsosari ka ngayon, pwede ka pang manatili sa Lin family. Kung gusto mong magtrabaho, pwede kitang ipasama kay Kia. Pero kung magmamatigas ka at magkakamali ng desisyon, mahihirapan ka na makapasok uli sa Lin family. Boss Wang, nalaman na. May kasambahay PRZ Boss Yi. Si Yisiwan, siya ang naghatid sa'yo noong huli. Siguro siya, at ngayon ay nandito rin si Messi. Tama, siya na. Akala ko nagkamali ako. Bilisan mo ang takbo. Tapos ka na ba? Kung pupunta si Boss Wang, sana makuha ninyo ang gusto ninyo. Boss Chai, alis na tayo. Wow, unang beses. Nahinayaan ni Boss G na may babaeng humawak sa kanya. Sabi nila, hindi siya nagjojowa kahit ilang babae ang lumalapit sa kanya. Hindi siya pumapansin. Itong si Miss Yi. Ang close niya kay Boss Chai. Paano siya magiging tagasipsip ni Boss Lin? Grabe, napahiya si Boss Lin. Para sa akin, mas magaling pa rin si Boss Chi. Tara, sunduin natin si King King sa school. Ziga. Yisiwan, kapag lumabas ka ngayon sa pinto na ito, hindi ka na makakapasok uli sa Lin family. Linsya Oran sa bawat salita mo. Lalo akong lalapit kay ate. Yisiwan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Lindsay Oran, may schizophrenia ka ba? O separation anxiety? Ikaw ang nagsabing umalis ako. Baka bukas sa headline ng balita. Presidente ng Lin Group, habol ng habol sa kasambahay, palpak. Nabaliw. Xiaoran, ano ba talaga ang problema Montag? Yesiwan, masyado kitang pinalampas dati. Yesiwan, huwag mong kalimutan. Sa loob ng 5 taon, ako ang nagbigay sa iyo ng pagkain at tirahan. Kung vala ako, vala kang kwenta. Kung ganito na lang, Xiaoran. Kung gusto ni Miss Yi na umalis. Sigish, hindi ka namin pipigilan. Pero, lahat ng suot mo ay galing kay Xiaoran. Ibalik mo sa kanya. Hindi naman masama yun, di ba? Wow, Miss Su, ang lupit mo naman sa harap ng maraming tao. Paano na lang siya makikisama sa iba? Pero, may punto rin si Misu. Si Miss Yi ay puro libre lang naman ang kinukuha. Kay Boss Lin. Sukiyaw, adik ka ba sa pagpulot ng basura? Xiaoran. Ang panlasa ni Boss Lin ay talagang pangit. Mga ganitong damit. Hindi talaga bagay sa atin sa Chaimu Capital. Xiaoye, hubarin natin ang mga damit. Alaynan. Ito ay mga top custom designs mula sa Milan Fashion Week noong nakaraang linggo. Mula sa iba't ibang brand. Pumili ka ng gusto mo. Mommy on Gandamo. Nalan pays an emo pare ko. Puid ko pa ba siyang tuwaging mommy yi? Ang ganda, bagay sa'yo. Tingnan mo, tinulungan pa siya ni Boss G. Ayusin ang buhok. Ang daming accessories at damit. Gusto ko na silang iship. Boss Chi, parang ang init ng pakiramdam ko. Salamat, sakto. Pero paano niya alam? Ang sukat ko ng damit. Ay, pasensya, nahagip ang mukha mo. Yezivan. Dapat celebration ka o ito, proposal ka o. Bakit ikaw ang naging bida? Nainis ako, hindi ko inakala. Ang ganda ng panlasa ni Boss Chi. Si Miss Ye, nag-iba na, ang ganda na. Si Boss Lin ngayon, hindi na makakapantay. Nahiya na siya. Tama si Boss Lin at Miss Su. Ang sa kanila ay ibalik sa kanila. Ibalik din ni Boss Lin ang mga bagay na hindi dapat. Sa Lin Group kay Miss Ye,
Ano ang ibig mong sabihin? Ibalik ang proyekto ng Shengshai Group kay Xiaoye. Chi, mukhang pinapalitan mo ng dami si Yesiwan. Pinalitan ng utak, proyekto ni Boss Wang. Si Kiao Kiao mismo ang kumuha nito para sa amin. At si Boss Wang, malapit na ring magbigay ng papuri sa akin, ibalik mo sa kanya. Talaga, kung ipapabalik ko sa iyo, Si Boss Wang, talagang dumating na siya. Boss Wang, sa wakas dumating ka na. Sinabi lang na pumunta ka sa Chiai. Ako at si Chiaoran ay personal na sasaluhin ka. Kamusta na ang usapan sa proyekto? Boss Wang Aikao. Tingnan mong mabuti kung ano ito. Akala ko nagtitiwala ako sa iyo. Isang tayo lang ang ibinigay mo para lokohin ako. Pinahiya mo ako sa seminar ng proyekto. Masaya ba, Lin Xiaoran, ha? Xiaoran, okay ka lang? At itong proyekto, ako mismo ang kumuha. Naniniwala ka ba, Lin Xiaoran? Ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, pagkatapos ng gabi na ito. Kung may mangyaring malaking problema sa inyong pamilya, Lin. Hindi ako tutulong kahit kusing sa inyong pamilya, Lin. Isipin mong mabuti. Ikaw ba ang gumawa nito? Xiaoran, makinig ka sa akin. Siguradong may. Tinatanong kita, ikaw ba ang gumawa nito? Xiaoran, ako. Tama na, walang kwentang usapan, Lin Xiaoran. Ibabalik ko ang proyektong ito. Hindi lang ito. Lahat ng proyektong ibinigay ko sa inyong pamilya, Lin, ay babawiin ko. Boss Wang, bigyan mo ako ng kaunting oras. Gagawa ako ng bagong plano, at sa Jiangcheng, wala kang makikitang mas angkop na partner kaysa sa amin. Boss Lin, nagbago na ang mundo, aminado ako. Ang inyong Lin Group noon ay talagang sikat sa mundo ng pamumuhunan, pero huwag mong kalimutan. Ang dating tropeo mo nasa akin na ngayon. Ang pinakasikat ngayon sa mundo ng pamumuhunan ay ang aking Chimu Capital. Ang tagal nating hindi nagkita, Boss Wang. Siguro, hindi mo pa nakakalimutan si Miss Ye. Paano ko makakalimutan? Pa sa kanya lang ako dumating ngayon. Kumusta, Boss Wang? Dahil maraming profesional ang narito ngayon, ipapakilala ko ng maayos. Si Miss Yesiwan, siya ang nagumawa ng perpektong presyo sa loob ng 6 na minuto at hindi ang walang kwentang sukyaw. Malaking balita ang nakita ko ngayon. Noong huling interview ni Boss Lin, sinabi niya, ang Lin Group ay umabot sa kasalukuyang estado dahil sa kanya, ngayon lang kita nakita. Pala ka lang pala. Sakto, ipapakilala ko rin si Emaye. Opisyal na sumali sa Chimu Capital. Boss Wang, naniniwala ako na ang inyong proyekto ay maaaring ipasa sa akin at kay Inaye. Tungkol naman sa penalty ni Boss Lin, naniniwala ako na kaya natin kumita ng 10 beses. Sech, anunsyo ko. Ang aking proyektong real estate na nagkakahalaga ng 100 milyon, simula ngayon, ay ipapasa ko sa Chimu Capital. Boss Wang, totoo ba ang sinasabi mo? Maraming reporters ngayon, wala akong dahilan para magsinungaling. At isakripisyo ang aking reputasyon sa negosyo. Ms. Yi, noong una, gumawa ka ng perpektong presyo, pero hindi mo inilagay ang iyong pangalan at pagkakakilanlan, hindi ka humingi ng kredito. Kaya nagkamali ako, kung gayon, si MS Su pala. Nakita ni MS Su na mabait at mapagbigay si MS Yi, kaya sinadya niyang kunin ang kredito. Kung gayon, ang nangyari kanina, ay paninirang puri ni MS Su kay MS Yi. Sabi ko na nga ba, ang reaksyon ni MS Yi ay hindi mukhang masamang tao. Buti na lang dumating agad sina Boss G at Boss Wang. At nakarating agad. Xiaoran. Kia, niloko montag ako. Xiaoran, hindi, pakinggan mo ako. Hindi ito ang totoo. Bitawan mo ako. Boss Wang, salamat sa pagpunta mo. Ipagkakatiwala ko ang proyekto sa akin. At kay Boss Chai. Siege. Buti na lang si MS Yi ay hindi asawa ni Lin Xiaoran. Sayang naman ang kanyang kabataan at talino. Para sa akin, bagay kayo ni Boss Chi. Magandang pagsasama, parehong may talento at ambisyon. Tama si Boss Wang. Sobra naman ang papuri mo, Boss Wang. Nagdesisyon ka na ba? Talagang mananatili ka sa Lin family. Kahit hindi ka bibigyan ng titulo bilang asawa. Nagdesisyon ako. Hindi ito totoo. Yesiwan, tulungan mo akong ipaliwanag kay Boss Wang. Ikaf Aita Ko, Lin Xiaoran, Bilis.
kunan niyo. Ling Xiaoran, binalaan na kita. Ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Pero hindi mo pinahalagahan ang pagkakataong ito. Wala kang tiwala sa akin kahit kaunti. Tapos na ang lahat sa pagitan natin mula ngayon. Hindi ako tutulong sa pamilya Lin. Yesivan. Seryoso ka? Inakusahan mo ako ng walang basihan. Pex lang. Xiaoran, isang proyekto lang yan. Kung hindi, humanap tayo ng iba. Ikaf. Mag-sorry ka sa kanya agad. Xiaoran, isang proyekto lang yan. Pinapazori kita. Pasensya na. Lakasan Montag. Pasensya na. Hindi na kailangan. Ayaw ko ng paumanhin mo. Boss Chai, alis na tayo. Nagdala ng gamot si MS Yi noon. Hindi naniwala si MS Su. May sakit si Kingping. Niyapak niya ang gamot. Sukia. Ano NG ginagawa Montag? Xiaoran. Umalis ka. Pasensya na, hindi ko alam. Akala kao niloloko lang ako ni Yesivan. Gamo sa hika ni King. Tu. Xiaoran. Hindi ka talaga alam. Akala ka talaga. Niloloko lang ako ni Yesivan. Nanay ka, hindi mo alam na may hika anak mo? Mukhang ikaw ang pek. Yesivan, hindi kita patatawarin. Paalam, Boss Wang. Boss Chai, uwi muna ako sa opisina para kunin ang gamit. Ako na lang ang uwi. Salamat sa'yo ngayon. Nasa bahay ko ang gamit mo. Ha? Paano niya nalaman na gusto ko ang kulay na to ng kumot? Pwede mo tingnan, mga bagong modelo to. Matagal malubat, ne Sivan. Takot ka sa dilim, di ba? Ito, bagay ese yo ang nightlight na, tu. Simula nang mawala ang magulang ko, takot na ako sa dilim. Nang lumipat ako sa pamilya Lin. Pero hindi pinayagan ni Ling Xiaoran na magkaroon ng ganitong gamit. Ito pan emo na tu, ayaf ni King. Ang mga murang laruan na ito. Dahil sa paningin niya, ako lang ang naglilingkod sa kanya. Naglilingkod sa kanya at sa anak ni Sukiao. Patungkol sa bahay na ito, hindi ako karapat-dapat magkaroon ng sariling gamit, pero bakit? Alam ni Chaye. Anong nangyari hindi mo gusto? Hindi gusto ko, salamat. Maaga kang matulog. Hoy, sandali. Lanan, Kanina, sinabi ni Boss Wang na bagay tayo. Bakit kinilala ni Boss Chai? si Boss Wang ay mahalaga kong kasosyo sa negosyo at maraming tao noon binibininye. Gusto mo bang sirain ang kanyang mood? At saka, gwapo ako, hindi ka lugi, saka. Ang sinabi ni binibininye. Sobra naman, wala namang ibig sabihin na pagtanggi. Ako. Sige, maaga kang matulog. Bukas ay unang araw mo sa trabaho. Ayaw din ni boss na mahuli. Alaynan. Mauna ka na sa taas. Itong biglang dating na bosye. 5 taon nang walang trabaho. Hag dating, CEO agad. May relasyon kaya kay Boss Chi. Narinig ko rin kahapon sa isang handaan. England Group. Sinundo pa siya mismo ni Boss Chi, binigyan ng suporta. Baka naman, itong batong si Boss Chi. Mamumulaklak na, anong batong mamumulaklak, sismis lang. Kitang-kita namang ginagawa lang para akitin si Boss Chi. Sige na Wang Lin, magtrabaho na tayo. Ayaw ni Boss Chi na palaging may sismis. Sa oras ng trabaho. Ang iba, isinama lang ng kasosyo.
Project assistant lang, ang daming alam, akala mo. Asawa ng presidente, sayang. Kahit gaano mo siya gusto, hindi ka naman karapat-dapat, ikaw. Magandang umaga sa lahat. Wow, mas maganda pa sa litrato. At ang ganda ng aura, kung ako si Boss Chi. Magugustuhan ko rin siguro. Binibining Ye, Boss Ye. Kumusta? Ako si Kumusta? Ako si Xiaoning. Samahan kita sa opisina mo. Alaynan. Tianji, sabi mo, tong siba na ito, hindi kaya may koneksyon talaga. Kay Boss Chi? Kahit may koneksyon o wala, ngayon, mas mataas ang akyat. Mas malaki ang bagsak. Bakit parang noong estudyante ka pa lang, todo kayod ka? Kahit kumain hindi mo na inasikaso. Ay naku. Buong araw akong nagtrabaho, sa wakas matatapos ko na ang mga proyektong ito. Ang sipag mo naman, tingnan natin kung ano ang may bibigay mo kay Boss Chi bukas. May tao ba? May tao ba? Ah, huwag mo akong ikulong. Senior, ikaw ba yan sa loob? Senior! Huwag mo akong ikulong. Senior! Huwag mo akong ikulong. Senior, okay na ako. Ako si Chaye. Chay, Okay lang, huwag kang matakot, nandito na ako. saan ka pupunta? Bubuksan ko ang kurtina. May mga bituin pa ngayong gabi. Salamat. Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, hindi ako alis kahit saan. Makinig tayo ng musika.
Naitago mo pa ito. Bossye, magpahinga ka na lang sa bahay ngayon. Nag-arrange ako ng hairstylist na pupunta dito para mag-alaga sa'yo. Kung ano ang gusto mong kainin mamayang gabi, text mo lang ako. Ayon sa balita, 2 araw na ang nakalipas. Ang presidente ng Lin Group na si Lin Xiaoran, dahil sa personal na pagkakamali sa desisyon, nagdulot ng pagkawala ng bilyon-bilyong order ng grupo na nawala ng magdamag. Ang stock market ay bumagsak na sa market value. Bukod pa rito, ang bagong kolaborasyon ng Shengxi. Ang stock price ng Shimu Capital ay umabot sa bagong record. At posibleng maging bagong leading enterprise sa Jiangcheng. Hoy, Boss Zhang. Ako, to. Oy. Hoy, Boss Lee. Tingnan mo, ang tagal na nating nagtutulungan, ikaw alis. Alis. Hoy, Manager Lee. Boss Chi, dumating ka na. Ito ay, Boss Chi, Son BA AKO. Nakulang? Sabihin mo, babawi ako. Boss Chi, hindi. Ang supply system ng kumpanya, hindi ito. Kontrolado ng Unified Power Supply ng work area. Alam mo ang ibig kong sabihin? O gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang ebidensya? Boss Chi, hindi ako. Wang Lin, Ha? Boss Chi, ano ang problema? ang task mo ngayon ay sampalin mo ng 100 beses. Boss Chi, ako. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang pumasok. Alis. Ang AD ay alis ng Limaya. Bago magnegatibo Limaya, ayusin mo ang project data at dalhin sa opisina ni Bossye. Tapos mag-report ka sa EUI. Bukas huwag ka nang pumasok. Hindi. Boss Chi, huwag mo akong tanggalin. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Nga pala. Sa pag-ayos ng data, huwag mong isipang lokohin ako. Kung hindi, tatanggalin kita sa buong industriya. Seoning, Narito. simula ngayon. Ikaw ang magiging project assistant ko at sekretarya ni Bossy. Walang problema, di ba? Ako. Walang problema. Assistantly, sabihin mo agad sa EUC na simulan ang appointment process. Opo. Karapat dapat. Ano pang hinihintay mo? Pasensya na, Qianji. Kailangan kong protektahan ang trabaho ko. Boss Chi, Dian. Bakit hindi ka nagpapahinga ng maayos? Maaga kang pumasok. Okay na ako, senior. Ako si Chae. Chay. Salamat ha. Mas okay na ako ngayon. Sa totoo lang,
Kaya ko naman itong ayusin mag-isa, hindi na kailangan. Hindi naman dapat ikaw ang nagdusa dahil sa akin. At ikaw pa ang mag-aayos nito. At saka, ayokong pagdating mo sa kumpanya ay maiwan sa isip ng mga empleyado ang imahe ko. Bilang isang living yama. Sa huli, sana si Imaye ay magamit ang kanyang kakayahan upang mapatunayan sa mga empleyado na hindi nagkamali si Chaye sa pagpili sa kanya. Bakit? Parang kumikinang siya at nakakapanatag ng loob. CJ, hindi ko bibigyan si Boss Chai. Naku, Anong nangyari? Bossy, ito ay proyekto ng Star Group Overseas. Napakahalaga sa kumpanya. Kailangan na itong ipasa. Biglang may bug, 4 na beses ko nang inayos. Nabigo pa rin, anong gagawin? Huwag kang matakot, hayaan mo si Bossy. Ako na. Bossy, kaya mo at halaga, sombag na. Kapag nagkamali pa ulit, Tingnan mo, gagamit pala si Bossy ng code para ayusin ang investment bug. At ang dali lang kay Bossy na ay analyze ang investment curve. Isang tingin lang, ayos na. Tapos na. woo, naayos talaga. Kung may problema kayong hindi masolusyonan, pwede niyo sabihin sa akin. Buti na lang nandito si Boss Yin ngayon. Hindi na kami mag-o-overtime. Ikaw mag-overtime ka, samahan mo ako. Bossy, bakit kaya ganito? Ngayon lang walang overtime ang lahat. Tapos ikaw lang ang pinasama ni Boss Chi. Ayoko maniwala sa tsismis, pero sabihin mo na, ano ba talaga relasyon ninyo? Gusto mo pa bang umuwi ng maaga, trabaho na? Naku, Boss Ye. Ngayon, hindi ako mag-overtime. Baka mahuli ako ni Boss Chi at matanggal sa trabaho. Kami rin. Oy. Boss G, ako si Xiao Ran. Maaari kong ipaliwanag. Papa. Yeezy Van, pwede mo bang alagaan si King King? Huy, Boss G. Hindi kita sinisigawan. Huy, Papa, gurum na si ching ching. Sir, sinabi ko na sa iyo, nag-empek na si Messi. Sabi niya alis na siya, ayaw mong maniwala. talagang naglakas loob siyang umalis. Si Aoran, King. Lumabas na kayo at kumain ng almusal. May siumay kayong favorite ngayon. Papa, gurum na si ching ching. Nasaan ang nanay mo? Tulog pa si nanay, hindi magising. Zinoka, Maisay at Kabia, Sino sinasabi Montag? Xiaoran, Ikaf pala, Dahil sa iyo, malapit na mabangkarote ang kumpanya. ICAF PA. Kung hindi ka makakatulong, okay lang. Hindi mo inayos ang mga laruan na nakakalat sa sala. Hindi ka rin nagluto ng almusal. Akala mo ba para saan kita pinanatili? Ha? talagang hindi ko alam, hindi ko rin kaya. Si Yesiwan ang gumagawa noon. Umalis na si Yesiwan. Sukyaw, huwag mong kalimutan. Noong huli si King, inatake ng hika at nagkasakit ng malala. Hindi pa kita sinisingil. Xiaoran, mali talaga ako. Hindi ko talaga alam. Yung kay Boss Wang at sa tingin ko, hindi naman dapat ako ang masisi lahat. Si Yesiwan, alam niya ang totoo. Pero sadyang hindi sinabi, gusto niyang mapahiya ako. Xiaoran, sa tingin ko yung pag-alis niya. Ginawa lang niya para magalit sa iyo. Gusto niyang lambingin mo siya. Xiaoran, Hindi mo na kailangang sabihin. Oy, Hoy Boss Lin, nasaan ka?
Nag-alsa ang mga empleyado, gusto nilang mabayaran ang sahod, pero ubos na ang pondo ng grupo. Dumating na rin ang mga tauhan ng korte para mag-liquidate ng assets. Kamusta, Ginong Lin? Pwede bang pumunta ka agad sa opisina? Hapin natin ang pag-ayos ng mga ari-arian ng Lin Group. Ano? Xiaohan, ano ang nangyari sa'yo? Xiaohan. Ibalik niyo ang pinaghirapan kong pera. Bayaran niyo, hoy Boslin. Nandiyan ka PABA, Boslin. Bayaran N. Yo. Xiaohan. Kamusta? Mas okay ka na ba? Nagluto ako ng almusal para sa'yo. Tikman Montag. Kamusta? Nagustuhan Montag? Nilagyan ko ng paborito mong seafood. Anong sinabi mo? Anong nilagay mo? Seafood, hindi Montag ba gusto. Allergic ako sa seafood. Hindi mo ba alam? Ako. Xiaoran, ano ang nangyari sa'yo Xiaoran? Xiaoran. Tumawag ng ambulansya. Ito ang mga tipikal na proyekto na ginawa ng kumpanya noon. At ilang proyektong kasalukuyang pinoprogress. Ginawa ko na itong database para sa'yo. Hindi magtatagal pagkatapos mong basahin. Sige, salamat. Ang detalye niya, pati mga detalye ng pakikipagtulungan noon. Nilagay niya lahat para sa akin. Papa, King King. Bakit ka nandito? Dapat tulog ka ngayon. Gino. Nagwawala si Kingping. Sinabi niyang si Misu. Ayaw magkwento sa kanya o patulugin siya. Ayaw talaga niyang matulog. Gusto niyang hanapin ka. Hindi ko siya mapigilan. Papa, hindi ako pinapansin ni Mama, wala siyang pagmamahal. Tulad ng sinabi mo, hindi man lang siya kalahati ni Mama Ye. Papa, Miss Ko na asay Mama Ye. Kailan siya babalik? Gino. Ang bahay na ito. Walang kwenta kung wala si Miss Yi. Sa 5 taon na nandito si Miss Ye, nagka-allergy ka ba? Lalo na't nagka-brain hemorrhage ka dahil sa galit, si Miss Yi. Ginawa lang niyang masaya at panatag kayo ni Kingping. Tara, uwi na tayo. Papa, uwi na tayo. Papa ang bahala sa'yo. Huy! Umuwi na si Xiaoran. Wang Ma, dalhin mo si King King sa kwarto. Gagawa ako ng gatas para kay King King. Siege. Akala ko gumaling ka na at uwi na. Bakit ang sungit mo pa? Allergy lang naman, ang dami mong arte. Xiaoran, tulungan kita. Papa, Keiko's Kanabiye? Papa. Ak, Huwag kang gagalaw. Xiaoran, tingnan Montag nga ako. Okay ka lang ba? Xiaoran, Bitawan mo ako. Sinabi ko nang huwag kang gagalaw. Bakit gumalaw ka pa? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ang dami kong nakikitang tanga, pero ikaw ang pinakatanga. Link Xiaoran. Bakit mo ako minumura? Tinutulungan kita, kanina, ikaw ang hindi nakakapit ng maayos. Saka, hindi ba't ako ang nagprotekta? Kay King King, ikaw, lalaki ka naman. Ano naman kung nasaktan ka ng konti? Ikaf. Lindsay Oran, bulag ka ba? Ako ang napaso, ako ang nagprotekta. Xiaoran, okay lang ako talaga. Dahil ginawa mo ang buhok ni Kiao Kiao. Na ganyan, kaya ang buhok mo ang kapali. Umalis ka na. Layas. Papa, yung hair dryer na nasunog, si Mama ang may gawa noon. Siya Mama ang nagprotekta sa akin. King King, dadalhin ka na ni Papa Kai. Yi Mama. Gayon na.
Nasaan na siya? Hindi kaya nagpaiwan ako para mag-overtime tapos siya ang umalis? Hindi ito ang ibinigay niya sa akin, yung mga project documents. Ang dami pala ng original, siya mismo ang nag-ayos nito para sa akin. Ito, kung walang 10 araw o higit pa. Hindi talaga matatapos. Manager Ye, bakit ka pumasok nang walang paalam sa opisina ng presidente? Ako, Mahal kita. ang init naman dito. Sira ba ang aircon? Talaga? Kasalanan ng admin, ako pa ang sisisihin? Eh bakit ganyan ang suot mo? Kapag nag-exercise si Bossy, nagsusuot ba siya ng suit at high heels? At saka, Bossy, tinignan mo ang privacy ng iba. Paano mo ito i-explikahin? Ako, Sige na. Sakay ka na lang sa kotse ko pauwi. Hello, ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Tama naman Hello, ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Nag-block pa siya sa akin. Papa, Hindi naman siguro. Si Mama Ye, ang tagal na niyang nag-alaga sa atin. Siguro gusto lang niya na pagsabihan mo siya ng mas maayos. pero, Papa, magtatrabaho ako para kumita. Yisiwan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mas mabuti pang huwag mong sobrahan ang paglalaro mo. Tamang oras. Maligayang kaarawan. January 26, hindi ba yan ang birthday mo? salamat kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Isang mo. Sabi lang, pag isang lalawas na hindi mo sakit. Magiging swerte ka sa buong taon. Alaynan, Ito na, naabol ka oren. Girl, ang hirap magplano ng birthday mo Okay, ubos ng stock ngayon. Mga nasa likod niyan. Huwag na kayong pumila. Ako. Oo, ikafen ka. Sie waren Angstwerte natin. mahirap bilhin dito. Naalala ko, kailangan pang umalis ng maaga sa klase. At tumakbo ng mabilis para lang makabili. Kakagaling ko lang mag-exercise. Dumaan lang ako para bumili. Dumaan. Nasa kabilang distrito ang eskwelahan. 1 oras ang biyahe kahit kotse pa, Boss Chai. Paano ka dumaan kung tumakbo ka lang? Hindi naman dumaan sa labas. Dumaan sa puso ko. Birthday mo ngayon, hindi ko alam kung anong flavor ang gusto mo. Bumili lang ako ng strawberry. Hindi basta-bastang biniling cake. Ito ay sorpresang pinaghandaan. Ito ay planadong swerte. Salamat. Itong bulok na ribbon, bakit ngayon pa sumabit?
Ayos na. Salamat, Boss Chai. Pagkatapos ng trabaho, pwede bang huwag mo akong tawaging Boss Chai? Ano gusto mong itawag ko? Tawagin mo akong Chai eh. Alaynan. Hindi ka aalis. Bakit hindi mo ako tanungin? Ano pwedeng itawag ko sa'yo pagkatapos ng trabaho? Ano gusto mong itawag? Noong nakaraan, emergency. Ilang beses kitang tinawag na senior. Hindi mo nakalimutan, di ba? Senior, nasa loob ka ba? Senior, Hindi ko nakalimutan. Pero graduate na tayo, ganun pa rin ba tayo magtawagan? ito ay espesyal na pangalan para sa atin, senior. Sisikapin kong mag-ehersisyo para mabuhay ng matagal sa bawat karawan mo. Puno ng sorpresa at swerte. Alaynan. Umupo ng maayos. Isa pang taon patungo sa hinaharap. Salamat sa Cake Chai Jr. Amoy pa rin ang kabataan. Bakit ka nandito? Xiaoran, galit ka PABA. Kahapon, hindi ko talaga sinasadya. Huwag mo akong hawakan. Sige, hindi kita hahawakan. Pero, huwag mo muna akong palisin. May naisip na ako. Paraan para may ligtas ang grupo. Naalala ko, hindi ba't close si Lolo sa pamilya Chi? Ang pinakamayaman sa 4 na pamilya ng Jing City. Bakit hindi? Natin siya hingan ng tulong. Pamilya Chi. Narinig ka o. Matagal na si MRS Chi ay naninirahan sa lihim sa loob ng mahabang panahon. Kahit bago umalis ng bansa si Lolo, bihira lang siya makita. Lalo na tayo. May kaibigan ako na nagtrabaho dati sa ilalim ng pamilya Chi. Subukan kong tanungin siya. Baka makakita PA tayo. Totu. Zumpa ngayon. Hindi kita lolokohin. Ma'am. Tawag po ito NG Young Master. I speakerphone MO. Siege. Ma, Ano, umasenso na ba ang kumpanya niyong Master Chi? Tumawag ka para magyabang sa akin? ma, nanggaganyak ka na naman. Sabi ko na hindi ko pababayaan ang negosyo ng pamilya. At ginagawa ko ito para mas maaga mong makilala ang manugang mo. Anak, anong sinabi mo? Manugang? Tutubi yan? Kaya, inang mahal, pwede ko bang hiramin ang iyong vineyard? Nandito rin siya. Ano NG hindi pwede? Sage, puntahan mo ako. Pero, mangyaring pangako mo sa akin. Huwag mong ibunyag ang sikreto ko. Huwag kang mangyalam, alam ko ang ginagawa ko. Bye. Hoy, Ma, narinig Montag BA? May asawa na ang anak ko. Sa wakas, makakampante na. Kayo, ma'am. Oo. Bilis, maghanda na. Siege. Wow, Xiaoning. Sinabi mo birthday ni Boss na yon. Pero bakit si Boss Chai ang bumili? Nang napakaraming masasarap na to? At tingnan mo to, ito ay mula pa sa tabi ng Jiangda University. Ang layo at kailangan pang pumila para mabili. Limited lang kasi araw-araw. Ganong BA. Xiaoning, anong sinasabi mo? Bossy. Tagayangda Karen? Ano? Magandang umaga. Maligayang kaarawan, Bossy. Salamat sa inyong lahat. Bossy, tanong ka ulang, sagutin Montag ng Totu. Tagayangda KBA? Ate KBA ni Boss GSA University? Teka, naalala ko bigla, dati sa University Journal ng Jiangda.
May nabasa akong pangalan, double major sa finance at computer science. Pinasok sa Spark program bilang espesyal na kaso. Isang freshman sa kolehiyo na si Yisiwan. Hindi, ikaw BASI bossy? Kaya pala pinayagan ka ni Boss G na pumasok ng biglaan. Ang posisyon natin bilang CE, may plano pala talaga. Akala ko kapangalan lang, hindi ko inakala na andito pala ang boss. Kaya pala kahapon, marunong ka sa algorithm analysis. Ano na pinag-usapan nyo? Boss G, Okay, hindi tayo papasok sa 2 araw na ito. Ako ang bahala sa inyo. Team building na may sahod, pero kung may ayaw sumama, pwedeng ipalit na lang sa bonus. ako zazama. Ako na magre-register. Anong nangyari kay Boss Chi ngayon? Una, selebrasyon para kay Boss Yi. Tapos team building pa na may sahod. Parang pagkatapos mag-overtime kasama si Boss Yi kahapon. Ang zaya-zaya niya, ano? Nga, no? Bahala na, mabuhay si Boss Chi. Bossy, may something kayo ah. Maligayang pagdating sa Lanting Wayne Estate. Tika, Lanting Wine Estate? Hindi ba ito ang pinakamayaman sa 4 na pamilya sa Jing City? Ang pribadong wine estate ng pamilya Chi. Sabi nila, hindi ito bukas sa publiko. Kahit ang iba pang 3 pamilya, bihira lang makapasok dito. Boss Chi, paano mo na-reserve ito? May kakilala ako. Tara na. Dumating na rin kayo. Bilisan niyo. Huwag kayong mahiya, upo na. Ikaw BASI Mrs. Chi? Nakita-kita dati sa magazine and top 10 outstanding women sa Jing City. Nakita-kita doon. Ikaw BA talaga yon? Tama ka. Ako nga ang Mrs. China Zinazabi Montag. Wow, Boss Chi. Kilala mo pala ang ganitong importanteng tao. Ngayon mo lang sinabi sa amin. Ay naku. Ang ganda-ganda naman ng batang ito. Gusto ko agad. Kumusta po, yung breast chai? Ay naku, saan mo nakita ang ganito kagandang dalaga? Nagtatrabaho lang sa kanya? Dapat asawa na niya yan. Sobra naman po, yung breast chai. Elres Chai, pagod na kami sa bayahe. Hindi pa kami kumakain. Nga pala, halina kayo sa taas, sa restaurant. Kumain muna kayo, handa na ang lahat. Tara na. Ang apo ni Lin ay gustong makipagkita sa akin. Tita Chi, Ikaf ang apo ni Xianwang, Lin Xiaoran. tama, nakita mo ako noong bata pa ako. Matagal na nga iyon, lumaki ka na. Halos hindi na kita makilala. Lumaki na ako, Tita Chi, hindi ka nagbago. Ang ganda mo pa rin. Ang sweet mo, kamusta na si Lolo? Ah, si Lolo, 5 taon na ang nakalipas, nag-abroad para sa trabaho. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Ah, ganong bea, ito zi, kumusta po, Madam Chi? Ako si Sukyao, kasama ni Xiaoran. Dating kaklase. Ah, kumusta? O nga pala, Tita Chi, pumunta kami para kausapin kayo. Tungkol sa collaboration sa Lin Group. Madam Chai, gusto ko sanang itanong. Yezi Van, Boss, natanong mo na ba? Ang tagal. Okay ka lang. Yezi Van, bakit ka nandito? Ako nga ang dapat magtanong, Boss Lin. Bakit ka nasa bahay ko? Bahay Montag? Boss G, nandito PA si Madam Chi. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, hindi ka natatakot. Na mapapalayas ka sa susunod na segundo? Kayong dalawa. Magakilala? Pero, harap mismo ni Boss Wang ng Shengshi Group. Kinuhanan niya ang real estate project na halagang 10 bilyon. Mula kay Boss Lin. Hindi naman masasabing magkakilala. Ikaf, Madam Chi, tingnan mo itong taong ito, ang asta niya. Bastos at mayabang. Dapat nga siyang palayasin agad. Tinuturuan mo ako? Hindi.
Tama na. Biro lang, huwag mo nang pansinin. Si Boss G ay narito para pag-usapan ang collaboration. Kung pareho ang pakay ni Boss Lin, magbigay kayo ng kanya-kanyang presentasyon. Ano ang mga advantage ninyo? Sino ang mauna? Madam Chai, ako muna. Ang Chaimu Group ay kasalukuyang mayroong pinakamalaking real estate group sa Jing City. Absolute cooperation rights sa Shengshai Group. Kahapon lang, nakipagkasundo kami sa Star Group, leading company sa overseas transport ng strategic cooperation. Sa ngayon, ang Chaimu Capital sa Jiangsheng ang nanguna. Ang stock price nito sa Jing City Stock Market ay pumasok sa top 1%. Mayroon pa kaming isang trump card. Ang teknolohiyang kanyang hawak ay hindi kayang pantayan ng kahit anong kumpanya. Ah, Senior, pakilala mo naman ang sarili mo. Senior. Rest Chai, hindi ko pa na ipapakilala ang sarili ko. Ako si Yesiwan, ang kasalukuyang Chief Executive Officer ng Chaimu Capital. Yisivan? Akala ko ba nagtatampo ka lang at sumasabay-sabay lang? Paano naging Chief Executive Officer ka? Boss Lin, hindi ko naman sinabing ordinaryong empleyado lang ako. Hindi ko alam kung saan ka hindi nasisiyahan o kung sa paningin ni Boss Lin, wala akong kakayahang ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka na bababalik sa Lin family? Mula nang umalis ako sa iyo, hindi ko na balak bumalik. At bukod pa riyan, ngayon si Boss Chai ay nag-aalok sa akin ng milyon-milyong dolyar na taunang sweldo. Yung binibigay mo sa akin na tila barya-baryang allowance, itabi mo na lang para sa iyong sariling libing. Walang may pake. Ikaf. tuloy lang, Xiao Yi. Rest Chai, nagtapos ako sa Jiangxing University. Double major sa finance at computer science. Noong first year pa lang, ako'y pinalad na maipasok sa Spark program na karaniwan ay para sa mga Z at nagtapos ng may full scholarship. Bagamat, sa loob ng 5 taon dahil sa ilang mga pangyayari, hindi ako nakapagtrabaho, ngunit hindi ko kailanman tinalikuran ang aking propesyon. Sa ngayon, ang kasanayang aking taglay ay mas mahusay kaysa dati. Kayang-kaya kong hawakan ang 2 mahalagang aspeto. Bagong teknolohiya at market design. Ang pakikipagtulungan sa Chaimu Group ay siguradong profitable. Kaya pala. Mukhang nag-alala kanina si Boss Chi. Mukhang si Xiao Yi ang treasure ng Chaimu Capital. Si Boss Lin? Tita Chi. Si Boss Lin ay takot magsalita. O wala talagang masabi. Ang Lin Group ngayon, wala na ngang kakayahang magbayad ng sahod sa mga empleyado. Tapos mag-uusap pa ng collaboration. Tita Chi. SA totoo lang po, ang Lin Group ngayon. Talagang nahihirapan. Ang pagpunta namin ngayon ay dahil umaasa kaming maaring tulungan ninyo kami dahil sa pagkakaibigan ninyo sa lolo. Hindi ko inakala na ang yaman na iniwan ni Lolo Chanwang ay magiging ganito kalaglagan. Kung noon, baka tutulungan kita, pero ngayon, nakita ko kung gaano kagaling ang anak ko. Anak Montag? Halika, Xiao Yi. Ma, ang kulit mo pa rin, kailangan pang magpaligoy-ligoy. Ang haba ng pinagdaanan. Ma, Paano na lang ang mukha ni Boss Lin pagkatapos nito? si Boss G pala talaga. Ang anak ni Madam Chi, ito. Talagang bahay niya ito. Sa totoo lang, balak ko sanang sabihin sa inyo sa ibang pagkakataon. Pero hindi talaga natin maiiwasan ang tadhana. Nagkataon lang na magkasalubong tayo. Naunang nabuko, Xiaoran, anong gagawin natin? Kanina Montag ba siya minura? Hindi, Xiaoran, hindi ka alam. Hindi ko sinasadya kanina. Baka nagtataka kayo kung bakit si Xiaoyi. Hindi sumunod sa negosyo ng Chi Group, kundi nagtayo ng sariling kumpanya mula sa wala. Ako rin ay nagtaka noon. Sabi niya may sarili siyang plano, hanggang ngayon. Nakita ko si Boss Lin na naubos na, ang yaman na iniwan ni Chanwang. Tapos nakita ko sina Xiao, Yi at Xiao, Yi na sobrang magkasundo. Na magkasamang lumalaban, parang nakita ko ang sarili ko at ang tatay mo noon. Boss Ye, kinikilala ka na ng biyenan mo. Si Yaoning, ayaw mo na ng sahod mo. Boss Yi, out of office hours no yon. Halika, Xiao Yi. Tita, Salamat, kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko makita. Na mas magaling pa pala ang anak ko sa inaasahan ko. tita, kami rin ay nagtutulungan. Ang paglabo ko nitong mga nakaraang araw ay hindi rin magagawa kung wala siya. Mabuti.
Sa sinabi mo, alam kong hindi nagkamali ang anak ko. Sa pagpili sa iyo. Boss Lin, umalis ka na. Ang tulong mo. Ang pamilya Chi, hindi tutulong. Hindi, Tita Chi, ako. Nanay He. Yung Master Lin, kung hindi ka alis, ipapatawag ko na ang mga tauhan. Xiaoran. Baitawan Mo. Yi Sivan. Alam kong mahal mo pa rin ako. Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad. Hindi rin kailangang aminin mong nagkamali ka. Tulungan mo akong makiusap kay Tita Chi. Hindi. Bumalik ka sa tabi ko. Tulong montak ako. Pwede ba? Lin Xiaoran, ako naman talaga. Hindi kailangan humingi ng tawad sa iyo, wala rin akong nagawang. Mali sa iyo. Tungkol naman sa tulong sa pamilya Lin mo. Sa loob ng 5 taon, ginawa ko na ang lahat para sa pamilya Lin mo. Wala akong utang na kahit piso sa inyo. Saka, ang pagpasok ko sa pamilya Lin, hindi dahil mahal kita. Ikaw lang ang nag-akala. Ano ang sinasabi montak? Umuwi ka at tanungin mo ang lolo mo. Sa hinaharap, huwag ka nang mag-akala ng kahit ano tungkol sa akin. At huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Matagal na tayong walang kinalaman sa isa't isa. Oy. Bumalik na ang lolo. Tito Wang, tapos ko nang tuparin ang ating kasunduan. Pero parang may mga bagay na hindi sapat ang pagsisikap ko lang. Ang iyong apo ang hindi nagsumikap. Lolo. Bumalik ka na. Lolo. Lumuhod, lolo, pinapaluhod kita. Hindi ba sinabi ko sa iyo na lumayo ka sa babaeng apelidong Su? Na iyon? Bakit hindi ka sumunod? Lolo. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali, alam kong bulag ka at walang malay. At naghanap ka pa ng isang tao para bantayan ang pamilya Lin. Hindi ko inakala na kahit nagdugo na siya. Hindi pa rin mapigilan ang iyong katangahan, walang utang na loob. Nababalif. Naghanap ng isang tao. Naalala mo ito? Ito ay Lolo. Yung sinasabi mong ta, si Yizivan yun. Yung hiyas na ito, naiwan ko yan para sa tanging. Apo inang may bahay ng angkanlin. Akala ko, ang mga plano ko sa loob ng maaming taon ay maunawaan mo kung ano ang tamang babay. Di ko inaasahang durog na pala ng sarili mong kamayang. Kunting pagkakaibigan namin ni Siwan. Lolo, bakit di mo sinabi sa akin noon? Bakit bumagsak ang aming angkanlin noong 5 taon na ang nakalipas? Dahil yung suna yon, nagkautang pala sa labas ng 1 bilyon, tapos tumakas pa sa ibang bansa. At si Zivan, bata na aking pinag-aral sa loob ng maraming taon. May talino siya, marunong mag-alaga, makakatulong sa angkanlin pero di ko inakala. Pagkatapos muling buhayin ang angkanlin, wala ka man lang naisip sa kanya. Gabi mo pang hinihintay na umuwi siya ng maaga. Parang gusto mong malugmok ang angkanlin. Lolo. Ano ba ang ibig mong sabihin? 1 bilyon. Lolo, bakit di mo sinabi sa akin noon? Kung sinabi ko, naniniwala ka kaya? Ang dami nang nangyari. Ang dami nang ginawa ni Siwan. Naniniwala ka ba kahit kailan? Di siya pwedeng pumasok sa angkanlin. Kung hindi, malaking kapahamakan ang sasapitin ng angkanlin. Lin Xiaoran, di mo ba naisip? Kung bakit sobrang tinalikuran niya noon. Tapos ngayon bigla na lang siyang bumalik? Lin Xiaoran, bulag ka ba? Ako yung napaso, ako yung nagtanggol. Kay Sukiao, wala ka bang hiya? Ako talaga yun. Pumasok ako sa silid aklatan para ulitin ko sa'yo. Siya yung nagpapanggap. Siya yung nagbuhos ng mainit na tubig. Siya yung nagpatalon sa hagdanan. At itong proyektong ito, ako talaga ang kumuha nito. Kung hindi, pagkatapos ng gabing ito, kung may mangyaring malaking kapahamakan sa angkanlin ninyo, hindi ako tutulong kahit katiting. Isipin mong mabuti yan. Ano? Nagsisisi ka na ngayon? Sasabihin ko sa'yo. Huli na. Hindi. Hindi huli. Lolo. Pupunta ako kay Siwan ngayon para magpaliwanag. May intindihan niya ako. Oy. Tigil. Ikaf. Panggulo. Lolo.
Huwag mo nang guluhin si Siwan, kung sakali. Kung sakaling magkaroon ng problema ang aming pamilya Lin, kahit ako ay hindi na makakabawi. Lolo, hindi na ba talaga ako mapapatawad ni Siwan? Pero kahit na may kasunduan ka at Siwan, ang isang babae, kayang-kaya bang magpanggap na nag-alaga ng isang lalaki sa loob ng 5 taon na walang kahit anong pagkakamali? Boss Lin, Nauspital si Miss Ching Ching. Ano? Si Chiaoran, mahilig lang maglaro ang bata, kaya nahiga sa sahig at nagkasipon. Pinapagsalita ba kita? Xiaoran, maliit pa ang bata, huwag mong pansinin ang sinasabi niya. Xiaoran, Noong sinabi ni King Ping na, nasugatan ka para iligtas si Siwan, bakit mo sinabing hindi dapat marinig ng iba ang sinabi niya? Noong nakaraang araw ko lang nalaman, ang tunay na sinungaling ay ikaf. Papa, CCTV, bakit may CCTV? Tara, uwi na tayo, anak. Sumali ako sa paligsahan para lang makilala siya. Buti na lang naging second place ako at naalala niya ako. Nakuha ko ang unang picture kasama siya, pero parang nahiya siya, pero natural lang. Isang babaeng puro paligsahan at pag-aaral lang ang inaatupag. Hintayin ko na lang siya graduate. Simula pala noon, nagsimula na. Mula sa party hanggang sa Chimu Capital. Talagang may balak siya. Easy one, hindi kayo alantana kang GPA o overall assessment. First ka is average, may proof ka PA&G financial difficulty. Paano hindi sa iyo ang national scholarship? May kalokohan ito, Tara, hanapin natin ang advisor. Walang kwenta, nagtanong na ako. Zagutin Montag. Hoy Siwan, ayon sa pag-aral ng paralan, ikaw talaga ang dapat makatanggap ng national scholarship. Pakiusap, sabihin mo kay school director Chilan na nagkamali lang kami. School Director Chelan. Hindi ko alam. Siguro guro na nag-imbestiga ng maayos. Ay, bahala na. Basta nakuha ko na ang scholarship. Sumayat si Nanay na appeal, pero kailangan kong magsulat ng reklamo. Parang ito pa lang ang pinakamahabang sulat na isinulat ko. Bukod sa English essay. Pero sa bawat salitang isinusulat, pakiramdam ko'y lumalapit ako sa kanya. Akala ko, nandito ka pala. Nakita mo na lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Parang, walang tamang pagkakataon. At kung silin si Oran, ang gusto mo, hindi ko dapat sinasabi ito. Hindi ko siya gusto. Alam ko na noong nasa bahay ni nanay. Alaynan, 5 taon para lang matupad. Ang pangako ko kay Uncle Wang. Utang ko sa kanya. Noon, hindi ko inakalang iyon ang dahilan. Ngayon alam ko na. Masaya pa nga ako. Kaya mula kolehiyo hanggang matapos ang 5 taon. Inintay mo ako ng 8 taon. Pero karapat-dapat ka. At hindi sayang ang paghihintay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko itatag ang Chimu Capital. At hindi ko malalaman kung paano haharapin ng tama. At aabutin ka. Kaya hindi ka pala sigurado. Kung gusto ko silin si Oran, pinlano mo lahat para mahulog ang loob ko sa iyo. Pinaghirapan ang trabaho. Pati pag-ibig. Napatunayan na. Tama ang pamamaraan ko. Hindi ba gusto ng senior? Gusto.
Gusto rin kita. Mahirap maghintay ng 8 taon, pwede bang dagdagan ang reward ko? CJ, Wang ma. Po, Gino. Nandiyan na po kayo. Okay na po si Miss King King? Samahan mo si King King sa kanyang kwarto. Sige. Xiaoran. Ako ang tunay mong ina. Kung hindi dahil sa akin, wala ka na. Yung matandang iyon, naghahanda na ring umuwi. Akala montag bea. Gusto ko pang manatili sa pamilya mong Lin. Ikaf, ha. maniwala ka man o hindi, kunin mo muna itong gamot. Baka sakali. Nagpapanggap ka pa. Toto pala ang lahat. Ngayon, umalis na ako sa pamilya Lin. Ang mga alituntunin ng pamilya Lin. Hindi ko kailangang sundin. Ang mga tao sa pamilya Lin. Hindi ko na kailangang pasensyahan. Ang utang na ito, dapat ninyong bayaran noon pa. Ikaf. Kaya pala ayaw niyang bumalik sa akin. Galit pala siya sa akin. Galit siya dahil hindi ako naniwala sa kanya. Galit siya dahil pinahirapan ko siya ng maraming sakit at pagdamdam. Sukiya. Xiaoran. Xiaoran. Hindi ko talaga sinasadya. Ako ang tunay na ina ni Kingping. Sinabi niya iyon sa akin, hindi ba ako pwedeng magalit? Xiaoran. Okay na siya ngayon. Hindi mo ba ako mapapatawad? Patawarin. Ha ha ha. Ilang bisis mo pa ako pwedeng patawarin? Xiaoran, ano ba talagang sinasabi montag? Ah. Patawarin kita dahil umalis ka noon ng basta-basta. Patawarin kita dahil nang bumalik ka. Sinaktan mo si Siwan ng mainit na tubig. At ako. Patawarin kita dahil nagpanggap kang may sakit. At inagaw mo ang merito ni Siwan. Patawarin kita dahil pinalitan mo ang gamot sa tiyan. Ng gamot na inihanda mo ng maaga. Para izizi kay Ziva. Para tuluyang maputol ang relasyon namin ni Siwan. Ilang bagay pa ba ang dapat kong patawarin sa iyo? Hindi ganyan, Xiaoran. Xiaoran, ano ang ginagawa montag? Huwag mong gawin yan. Kung masusunog mo ako, matatakot si Kingping. Xiaoran. Ah. Kung ayaw mong manatili sa pamilya Lin, umalis ka na. Ta. Dalhin mo siya sa ibaba. Gupitin ang buhok niya. Alis. Huwag ay huwag. Ay, huwag naman.
Ay, Papa, okay kaleng BA. Sir, hindi ko mapigilan si Miss. Gusto niyang bumaba para hanapin ka. okay lang si Papa. Nalaman ko lang ang totoo. Sa maraming bagay. Miss Kauna si Mama Ye. Papa, hanapin natin si Mama Yi. Magsorry tayo kay Mama Ye, siguradong. Babalik siya. Sir, 5 taon. Mahal ka talaga ni Miss Yi, galit lang siya es ayo. Yung boss Chi. Kahit anak siya ng Chi, yung feelings niya kay Miss Yi, hindi pa rin katulad ng sayo, pakitanggalan mo lang. At pauwiin mo na si Miss Yi. Lingxia Oran, ito ang pinili mo. Dahil ako mismo ang nagbasag ng Jede. Nabigay ni Lolo, kaya nawalan na si Siwan. Ng pag-asa sa akin. Tama si Kingying, bukas hahanapin ni Papa. Si Mama Ye. At ibabalik siya. MM. Nasaan na siya? Gising na, tikman mo, tignan mo kung gusto mo. Ang luto ko. Nakita ko na ang candlelight dinner, pero itong candlelight breakfast. Bago sa akin. Baka dahil kagabi masyadong matindi, hindi nakakain. Suntukin kita. Huwag mong isipin na dahil hinahalikan mo ako. Edi 2 halik. 2 halik ay hindi rin. Edi dagdagan pa ng sorpresa. Hindi birthday. Pwede rin mag-blow ng candle at mag-wish. Okay na. Huwag kang mag-alala, hindi ako magpo-propose, gusto ko lang sayo. Mag-iwan ng 2 marka, kagabi ay 1. Ngayon ay 1 pa, pwede ba? Sino ang nagturo sa'yo ng mga sweet talk na yan? Pwede bang tanggapin mo ang marka ko? Bless you. Dagdag na singsing lang naman. Hindi naman masama sa akin. Yi Mama. Si Van. Bumalik na si Diwang. Dapat alam mo ang katotohanan. Bakit mo ako hinahanap? Si Van. Paano mo siya nahawakan ng kamay? Si Chai ngayon, boyfriend ko na. Natural lang na hawakan ko ang kamay niya. Humanap ka ng trabaho. O kaya, humanap ng boyfriend na kasing level mo. May iba ka bang gagawin? Siwan, binabawi ko ang sinabi ko dati. Hindi mo na kailangang maghanap ng trabaho. Hindi mo na rin kailangang maghanap ng boyfriend. Et saka, ang sinabi ko noon, para kay Sukiao yun. Para kay Sukia. Huvak. Ay, huvak. Ay. Alam ko na ang ginawa niya sa'yo at pinarusahan ko na siya. Zivan. Lahat ng pagkakamali ko sa'yo, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako. Sumama ka sa akin, Filia. Mama, alam naming nagkamali kami ni Papa. Lingxia Oran. Kung sakaling malaman mo ang katotohanan, magsisisi ka ba? Talagang nagsisisi. Pero ano naman ang kinalaman ko? Sa pagitan natin, wala namang dapat patawarin. Tinanggap ko ang pagpapahirap mo at ni Sukiao sa akin.
Dahil may kasunduan ako kay Tio Wang. Ngayon, isinukli mo lang ang isang bagay na wala na akong pakialam. At hindi ko na kailangan. Higit pa, hindi kita mahal. Umalis ka na. Hindi ako naniniwala. Kahit na may kasunduan ka muna kay Lolo. Pero paano mo nagawang 5 taon akong? At si King ay pinakitaan mo na kabalitan. Nang walang kapintasan, isang babae na. Walang nararamdaman sa kanya. Paano mo nagawa ang ganito? Dahil may sense of responsibility ako. Gusto ko lang tapusin ang kasunduan. At saka, mabuting tao talaga ako. Akala mo ba lahat ng tao tulad mo nabubuhay ng walang pakialam? Lin Xiaoran, hindi mo lang kayang mabuhay ng mag-isa. Simulat sa pool, hindi mo naintindihan kung ano ang pag-ibig. Lalo mong hindi alam kung paano magmahal. Kung talagang nagmamalasakit ka kay ate, mawala ka na lang. Tara na. Hindi ako. Tari. Gising ka na ba? Zivan. Kung hindi ka pa rin gising, tingnan mo ito. Hindi ko kailanman ginagago ka. Ling Xiaoran, tapos na tayo, may sarili na akong kaligayahan. Malapit na rin ako magkaroon ng sariling pamilya. Kung sa tingin mo ay biro lang ang paghawak ng kamay na naglalaro lang ako. Naniloloko kita, sapat na kaya ang singsing na ito. Naneya. King. Kailangan mong matutong mag-aral ng mabuti, matulog ng maayos. Kumain ng tama, alam mo. Matutong maging mabuting tao. Huwag kang katulad ng tatay mo. Zivan. Naneya. Zivan. Naneya. Zivan. Naneya. Okay na. Magaling ang ginawa mo. Sa totoo lang, hindi ko inakalang aabot sa ganito ang mga bagay. Wala ito sa'yo. Iyon ay dahil kay Lin Xiaoran. Ang bunga ng kanyang kayabangan. Nagawa mo ng maayos ang parte mo. Huwag kang matakot ate, nandito na ako. Hindi ka na kailangang mangutang pa sa iba. Umuwi ka na, maligo ka muna. Iinitin ko ang pagkain mo. King, tingnan mo kung gising na si tatay. Tawagin mo si tatay, kumain na tayo, may early meeting siya ngayon. Huwag kang mahuli. Xiaoran, lasing ka na, hintayin mo ako, susunduin kita. Huwag kang kikilos ng basta-basta. Ayaw na niya sa akin. Ha? Lin Xiaoran. Zeno ka? Zeno ako? Ako ang taong laging nasa isip mo. Ano, nakalimutan mo na ako? Kung hindi mo sinabi sa akin, na si Pingping ay naging mabait at umayos ang kumpanya. Akala muntag, babalik ako. At magiging ganito ang sitwasyon. Sukiya. Paano ka naglakas loob na bumalik? Dahil gusto kitang patayin. Kasalanan mo ito.
Chairman, dahan-dahan lang. Gusto kong makita ang apo ko. Ano na ang nangyari? Xiao Ran. Zeno ka? Huwag kang lalapit. Hindi ko siya kilala. Sino siya? Huwag kang lalapit. Kailan ako susunduin ni Siwan Pawi? Sinabi niyang susunduin niya ako, Pawi. Uun ka. Malapit na siyang dumating. Pinapatulog ka muna niya. Hintayin mo siya, okay? Totu Ba? Tutu. Siege. Kasal Anan Ko. Paalisin mo siya. Hindi ko siya kilala. Umalis ka na. Okay lang. Okay lang. Master Lin, baka gusto mong umalis muna. Chairman. Bilisan Montag. Okay lang. Okay lang. Signa, wala ng tao. Mahalagang balita, ang pangunahing pamilya sa Jing City, ang tagapagmana ng pamilya Chi na si Chai, ay opisyal na naging Chairman ng Chi Group. Sa parehong araw, ang kanyang nobya, ang dating dalubhasa sa Wang Major sa Jiangcheng University, ang henyo ng Spark Plan na si Yesiwan, ay naging chairman ng Chimu Capital. Ang dalawang kumpanya ay magtutulungan ng malalim. Ang Jiangcheng ay maaring maging bagong first-tier city ng Jing City dahil dito. Boss Chi, parang para SIO talaga ito, oon ka, ang gwapo. Si Wan Chai, Pahintulutan mo ako. mali sa'yo aking buhay habang buhay.